Senyora, parang awa niyo na po. Tanggapin niyo na po ko. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Sige na po. Pagmamakaawa ni Eliza kay Doña Letty. Bueno, ano ang mga kaya mong gawin? Seryosong tanong ng Doña habang nakataas ang kilay. Napaka-istrikto nito kung titignan at medyo nakakadama si Eliza ng takot sa babae. Lahat po ay kaya kong gawin, senyora. Wala po akong pili sa trabaho. Magalang namang sagot ni Eliza. Okay, you're hired. Tandaan mo ayoko sa lahat ng tamad at malikot ang kamay. Sa pagkain ay libre pati mga personal na gamit. May internet din dito pero ayoko nang laging nakahawak ng cellphone, lalo na sa oras ng trabaho. Naiintindihan? Wika ng Donya. Opo. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Masayang sagot naman ni Eliza. Galing sa probinsya ng Bicol si Eliza. Napilitan siyang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Nagkasakit kasi ang kanyang ina, stage 3 cancer, at kailangan ng magamot bago pa mas lumala ang sakit nito. Graduating na sana siya sa college. Napilitan siyang tumigil para makatulong sa kanyang ama na mag-ipon para sa gamutan ng kanyang ina. Manang Rosa, ituro sa kanyang kwarto at ituro ang mga trabahong dapat niyang gawin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Utos ng Donya sa kanyang mayordoma. Opo, senyora. Ako na po ang bahala sa kanya. Tugon naman ni Manang Rosa. Halika na, iha. Aya nito kay Eliza. Buhat ang malaking bag ay sumunod si Eliza kay Manang Rosa. Pwede po bang magtanong, ilan po ba ang amo natin? Tanong ni Eliza kay Manang Rosa habang naglalakad sila papunta sa server's quarter. Bale, 5 sila, iha, yung mag-asawa at ang 3 nilang anak, 2 lalaki at 1 babae. Ang panganay ay si David, sunod si Alex, at bunso si Sahara. Mababait ang mga anak nila, pero ang Donya ay hindi. Masyado yung masungit at matapobre din, kaya ingat ka, iha, dahil masamang magalit ang senyora kapag hindi niya nagustuhan ang gawa mo. Halos pabulong na saad ni Manang Rosa habang patingin-tingin sa paligid. Nakadama ng pag-aalala si Eliza, ngunit pilit niya ring pinapalakas ang kanyang loob. Ganun po ba? Nakakatakot pala. Nag-aalalang saad ni Eliza. Pero mabait naman yun kapag nakuha mo ang ugali at kung masakyan mo ang trip niya, huwag ka lang talaga makagawa ng isang bagay na pinaka-inaayawan niya. Saad naman ni Manang Rosa. Ano po bang ayaw niya? Mausisa namang tanong ni Eliza. Ayaw niya nang may napapalapit na dalagang katulong sa mga anak niya. Ang gusto niya kasi ay kasing yaman nila ang mapangasawa ng kanyang mga anak. Minsan may napaalis ng katulong dito nang mapansin ng senyora na may namamagitan sa katulong at kay Alex. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Hanggat maaari ay huwag kang magkakagusto sa kahit na sino man sa mga anak niya at baka mapahamak ka. Paalala ni Manang Rosa. Naku, hindi ko hahayaang mangyari yun. Saka pumunta po ako rito para sa nanay ko, hindi para maghanap ng nobyo. Isa pa, wala pa ho yun sa isip ko. Pagtatapos pa po kasi ako ng pag-aaral kapag gumaling na ang inay ko. Sagot naman ni Eliza. Tama iyan, iha. Huwag ka nang gumaya sa ibang katulong dito na nagpadala sa kagwapuhan ng mga anak ng senyora. Nakangiting saad ni Manang Rosa. Oh, andito na tayo sa kwarto mo. Saad pa nito nang makapasok sila sa isang maliit na kwarto. Salamat po, Manang. Nakangiti namang saad ni Eliza. Sa kanya ibinaba ang daladala niyang bag. Maayos naman ang kwarto at tamang-tama lamang iyon sa isang tao. May aircon at TV din, kaya ayos na ayos iyon para kay Eliza. Sige, sa ngayon maglibot-libot ka muna sa mansyon at ituturo ko ang mga dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala dahil marami ang katulong dito, kaya hindi ka masyadong mapapagod. Sumunod ka na lamang sa labas pagkatapos mong ayusin ang mga gamit mo. Ani Manang Rosa saka ito lumabas ng kwarto ni Eliza. Mabilis na inayos ni Eliza sa cabinet ang kanyang mga gamit. Kaunti lang naman ang mga gamit niya, kaya mabilis niyang natapos ang pag-aayos. Kaagad siyang bumaba para hanapin si Manang Rosa.
Nang hindi niya mahanap si Manang Rosa, ay naisipan niyang pumunta sa may swimming pool. Para kasi doong may falls at napapalibutan ng mga punong kahoy. Napakapresko ng lugar, kaya nakangiti niyang pinagsawa ang kanyang mga mata sa kakatingin sa paligid. Hanggang sa may biglang umahon sa swimming pool, kaya nagulat siya ng sobra. Naka-swimming trunks lang kasi ang lalaki, at hindi siya sanay na makakita ng nakatrunks na lalaki. Ay! Napasigaw na saad ni Elisa, sabay takip ng kamay sa kanyang mga mata. Who are you? Nagtataka namang tanong ni David nang makita niya si Elisa. Elisa, anong ginagawa mo dito, iha? Nagtatakang tanong ni Manang Rosa nang makita niyang nakatalikod kay David ang dalaga habang nakatakip ang kamay sa mga mata. Manang, inahanap po kita. Nakarating ako dito sa kakahanap ko sa'yo. Tila naiiyak ng saad ni Elisa. Naku na bata ka, nasa hardin lamang ako. Natatawang saad naman ni Manang Rosa. Manang, who is she? Tanong ni David na ngayon ay nakatapis na ng tuwalya sa ibabang parte ng katawan. David, siya si Eliza, ang bago nating katulong. Elisa, iha, siya si David, ang panganay na anak ng senyora. Pakilala ni Manang Rosa sa dalawa. Napilitan namang alisin ni Eliza ang kanyang kamay sa kanyang mga mata. Nakahinga siya nang makita na may takip ng tuwalya ang binata. Nice to meet you po, senyorito. Sorry po. Tila nahihiya pa ring sagot ni Eliza. Natawa naman si David sa itsura ni Eliza na tila ba napaka-inosente. Napatitig siya sa mukha ng dalaga dahil kamukha ito ng ex-girlfriend niya na si Marie. Hindi siya makapaniwala na halos walang pinagkaiba ang dalawa. It's okay. Manang, pakihanda na lang po ang juice ko. Magalang na utos ni David kay Manang Rosa. Sige iho. Tugon naman ni Manang Rosa. Halika na Eliza. Aya niya naman sa dalaga na hanggang ngayon ay parang hiyang-hiya pa rin sa nangyari. Habang papaalis ang dalawa, ay nakatingin pa rin si David kay Eliza. Para bang may ibang tibok ang dibdib niya sa dalaga. Pero naisip niya na baka iyon ay dahil lang sa kamukha ito ng ex niya na nanloko sa kanya. Senyorito, heto na po ang juice niyo. Magalang na saad ni Elisa, saka inilapag ang juice sa lamesa na nasa gilid ng swimming pool, habang nakahiga naman si David sa mahabang upuan. Thank you. Tugon naman ni David, habang nakatitig ito sa mukha ni Eliza. Para namang na-awkward si Eliza sa uri ng tingin ni David, kaya napatungo na lamang siya. Sige po, senyorito, may inuutos pa po kasi si Manang sa akin eh. Paalam ni Eliza. Saka nagmamadaling tumalikod at iniwanan si David. Ano ka ba, Eliza? Pinaalalahanan ka na ni Manang na huwag ma-inlove sa mga Del Fuego. Unang araw mo pa lang pero parang nahuhulog ka na agad sa David na yun. Umayos ka, self. Pabulong na saway sa sarili ni Eliza nang makalayo siya sa kinaroroonan ni David. Dahil sa nangyari ay pilit na iniiwasan ni Eliza si David. Papunta na sana siya sa sala para kunin ang mga baso na ininuman ng mga magulang nito. Ngunit nakita niyang pababa ng hagdan ang binata. Kaya naman mabilis siyang bumalik sa kusina upang makaiwas. Ngunit hindi niya mapigil ang sarili na silipin ng binata. Elisa, bakit ba pinahihirapan mo ang sarili mo? Iiwas-iwas ka tapos sisilip-silip ka naman. Natatawang saad ni Manang Rosa nang mapansin ang ginagawa nito. Manang Rosa naman eh. Nahihiyang saad ni Eliza. Elisa, sarili mo lang ang niloloko mo. Saad naman ng matanda. Manang Rosa, hindi ko po kasi natupad ang pangako ko sa iyo na hindi ako magkakagusto sa anak ng mga Del Fuego. Unang kita ko pa lang kasi kay David, umibig na po ko kaagad. Kaya pilit ko po siyang iniiwasan para mawala na po ang nararamdaman ko sa kanya. Ayoko po kasing mawala ng trabaho. Hindi pa po tapos ang pagpapagamot ni inay. Malungkot na sagot ni Eliza. Naawa naman si Manang Rosa sa dalaga. Hindi niya naman ito masisisi dahil alam niya na mahirap labanan ang pag-ibig. Hay, ang hirap talagang umibig. Lakasan mo lang ang loob mo, iha, at ihanda mo ang sarili mo sa mga maaaring mangyari. Sana hindi makahalata si senyora.
Saad na lamang nito. Patuloy na umiiwas si Eliza kay David hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Nahahalata naman ni David na iniiwasan siya ng dalaga sa hindi niya malamang dahilan. Napapansin niya kasi na palagi itong nag-iiba ng daan sa tuwing magkakasalubong sila. "Bakit parang iniiwasan mo yata ako, Eliza?" Tanong ni David nang makita niya ang dalaga sa hardin habang nagdidilig ito ng halaman. "Ay, Diyos ko!" Pasigaw na saad ni Eliza. Sa pagkabiglay na itutok niya ang hawak na hose sa mukha ni David. "My God, Eliza!" Pasigaw namang saad ni David nang mabasa siya ng tubig mula sa hose na hawak ni Eliza. Kaagad niyang tinabig ang kamay nito para mailayo sa hose. I'm sorry, senyorito. Kayo kasi bigla na lang kayong sumusulpot yan." Hiyang-hiyang saad ni Eliza na hindi malaman ang gagawin. "It's okay." Tugon na lamang ni David habang pinupunasan ng kamay ang basang muka. "Ano po kasing ginagawa niyo rito?" Nahihiya pa ring tanong ni Eliza. "Napapansin ko kasi na parang iniiwasan mo ko, Eliza. May problema ba?" Sagot ni David. "Po, senyorito, hindi po. Bakit ko naman po kayo iiwasan? Marami lang po talaga akong ginagawa. Saka malaki po masyado ang mansyon, kaya baka hindi lang po tayo nagkakasalubong." "Talaga? So, hindi ka umiiwas?" Tila seryosong saad naman ni David. Hindi po." Tila natataranta namang saad ng dalaga. Natatawa naman si David dahil sa nakikita niyang reaksyon sa dalaga. Halata kasi na hindi ito makatingin sa kanya at hindi ito mapakali. "Kung ganun, bakit hindi ka makatingin sa mata ko?" Natatawang tanong ng binata. "Po, may ginagawa po kasi ako, senyorito eh." Sagot naman ni Eliza na sobra na ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo siyang nataranta ng agawin ni David sa kanyang hose na ginagamit niyang pandilig sa mga halaman. "Wala ka nang ginagawa. Tingin ka sa akin." Nakangiting saad ni David matapos nitong itapon sa malayo ang hose. Nakatungo si Eliza habang palakas ng palakas ang tibok ng kanyang dibdib. Hinawakan ni David ang baba ni Eliza, saka dahan-dahan na inangat ang mukha nito. Ngunit nakapikit ang dalaga, kaya pigil ang tawa ng binata. "Eliza, open your eyes." Maotoridad na utos ni David sa dalaga. "Ayoko." Tugon naman ni Eliza habang nananatiling nakapikit. "Ano ba kasing problema mo? Bakit ayaw mo akong tignan?" Nagtatakang tanong ng binata. "Po, napuwing lang po ako, senyorito. Sorry po." Pagdadahilan naman ni Eliza. "Come on, Eliza. Bakit hindi mo nalang aminin na iniiwasan mo ko at sabihin mo nalang sa akin ang dahilan?" Pamimilit naman ni David. "Bakit pa kasi? Hindi naman mahalaga kung iwasan kita o hindi eh." Tila naiiyak ng saad ni Eliza. "Bakit mo nasabi na hindi yun mahalaga?" Tila naiinis naman na wika ni David. "Dahil katulong yun lang ako. Ano naman ba sa'yo kung iwasan kita o hindi? Bakit? May mawawala ba sa'yo kung iwasan kita? Di ba wala?" Naiiyak na saad ni Eliza. "Meron. Dahil una pa lang kitang nakita, ay nagkaroon ka na ng puwang sa puso ko. Kaya simula nang iwasan mo ko, nagkaroon na ng kulang dito." Sagot naman ni David at itinuturo pa ang kanyang puso. Nagulat naman si Eliza sa sinabi ni David. Kahit kailan ay hindi pumasok sa isipan niya na magkakagusto sa kanya ang isang Del Fuego. Ano? Nababaliw ka na ba, senyorito? Katulong niyo lang po ko at hindi ako nababagay sa inyo. Saka baka malaman ito ng mama mo. Sigurado ko na isusumpa ko nun." Hindi makapaniwalang saad ni Eliza. "Hindi Diyos si mama at wala siyang karapatang panghimasukan ng love life ko. Mahal kita, Eliza, at wala akong pakialam sa kung anong sasabihin niya." Seryosong saad ni David. Hindi nakasagot si Eliza at nanatili lamang siyang nakatitig sa dalaga. Matagal bago siya nagsalita. Mahal? Mahal mo ko?" Malungkot na saad ni Eliza. Sa kanya tinalikuran si David. "Yes, I love you." Seryosong tugon ni David habang nakatitig sa mga mata ni Eliza. "Pero kailan lang tayo nagkakilala, senyorito?
Paano mo nasabi na mahal mo ko? Nag-aalinlangang tanong ng dalaga. Ewan ko, basta mahal kita. Simula nung una kitang makita, ay hindi ka na nawala sa isip ko at nasasaktan ako simula nang iwasan mo ko. Senyorito, kahit probinsyana at mahirap lang ako, ay hindi ako madaling maloko. Kaya maghanap ka na lang ng babaeng maluloko mo. Huwag ako. Excuse me. Ani Aliza saka tinalikuran si David. Napahinga na lamang ng malalim si David nang umalis si Eliza. Oo, alam niyang mahirap paniwalaan na minahal niya kaagad ang dalaga. Kahit siya'y hindi maunawaan kung bakit nababagabag siya, simula nang makilala niya ito. Nung una'y naguguluhan siya, akala niya ay dahil lang kamukha ito ng ex niya. Ngunit habang tumatagal, ay iba ang uri ng damdamin niya para sa dalaga. Alam niya na umiibig siya rito. Hating gabi na pero hindi pa rin makatulog si Eliza. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni David. Naguguluhan siya dahil alam niya sa sarili niya na mahal niya ang binata. Ngunit natatakot siya na baka malaman ng mga magulang nito. Ayaw niyang mawala ng trabaho dahil pinapagamot pa nila ang kanyang ina. Lampas hating gabi na nang makatulog si Eliza. Kaya naman tanghali na siyang nagising. Pagtingin niya sa orasan ay mag-aalas 8 na. Kaya naman nagmamadali siyang bumangon at mabilis na naligo at saka lumabas upang magtrabaho. Eliza, anong nangyari sa'yo? Bakit tanghali ka na nagising? Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Manang Rosa. Medyo masakit lang po ang ulo ko, pero kaya ko naman pong magtrabaho. Tugon ni Eliza. Ganun ba? O siya, sige. Pag hindi mo kaya, magpahinga ka na lang, ha? Saad na lamang ni Manang Rosa. Opo, Manang. Salamat po. Tugon na lamang ng dalaga. Nag-umpisa na ang maglinis si Eliza sa sala. Pinilit niyang kalimutan ang mga pinag-usapan nila ni David kahapon. Kaya naman kumanta-kanta siya habang nagpupunas ng mga maliliit na figurines sa itaas ng cabinet. Nakatungtong siya sa bangko dahil hindi niya iyon maabot. Pababa naman si David sa hagdan nang marinig niya ang pagkanta ni Eliza. Lalo yata siyang na-inlove sa dalaga dahil sa ganda ng boses nito. Napakaganda naman ng boses mo. Nakangiting saad ni David nang makalapit siya kay Eliza nang hindi nito nalalaman. Ay! Pasigaw na saad ni Eliza nang magulat siya sa biglang pagsasalita ni David. At dahil nakatungtong lang siya sa bangko, ay nawalan siya ng balanse at nahulog siya. Inaasahan na niya ang pagbagsak niya sa sahig, ngunit hindi iyon nangyari dahil imbes sa sahig siya mahulog, ay mabilis siyang nasalo ni David. Nagkatitigan sila ng kung ilang segundo na tila ba nagkakaintindihan ng kanilang mga mata habang karga siya ni David at nakayakap naman siya rito. Sabi ko sa iyo mauhulog ka rin sa akin. Nakangiting saad ni David. Ibaba mo na ako, senyorito. Natatarantang saad ni Eliza. Dahan-dahan naman siyang ibinaba ni David. Bakit parang pasong-paso ka sa akin, Eliza? Biglang seryosong tanong ng binata. Po, hindi naman po, senyorito. Tugon naman ng dalaga. Eliza, lahat ng kilos mo'y napapansin ko, kaya hindi mo na may tatago pa. Bakit parang takot na takot ka kapag lumalapit ako sa'yo? Nagtatakang tanong ni David. Senyorito, ayokong mawala ng trabaho. Alam kong ayaw ng mga magulang ninyo na magkaroon kayo ng anumang relasyon sa mga katulong. Kaya kung ano man ang mga sinabi mo sa akin, sana'y kalimutan mo na lang. Malungkot na saad ni Eliza. What? What do you think of me? I love you, Eliza, at walang makakapigil sa nararamdaman ko sa'yo. At alam ko at nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Please, huwag kang matakot dahil ipaglalaban kita sa mga magulang ko. Saad naman ni David. Hindi ko alam, senyorito. Natatakot ako. Kailangan ko ang trabaho na to para makatulong ako sa pagpapagamot sa nanay ko. Malungkot na saad ni Eliza. Hindi ka mawawala ng trabaho. Saka please, huwag mo na akong tawaging senyorito. Wika naman ni David. Pero hindi pwede dahil amo ko kayo. At kapag ginawa ko yun ay sigurado ko na magagalit ang mama mo.
Tanggi naman ni Eliza. Bahala ka, pero please, wag mo naman akong iwasan dahil nasasaktan ako. Tugon naman ni David. Hindi ko maipapangako. Malungkot na saad ng dalaga. Tumalikod si Eliza kay David dahil baka hindi niya na mapigilan pa ang kanyang sarili. Kaya nagmamadaling pumasok siya sa kusina upang tumulong sa pagluluto. Alam mo Eliza, kamukha mo yung ex-girlfriend ni Senyorito. Ni Nancy, isa sa mga katulong. Talaga? Nabibiglang saad ni Eliza. Oo, halos wala nga kayong pinagkaiba eh. Pareho kayong maganda. Kaso niloko niya si Senyorito. May iba pa pala siyang boyfriend at nahuli sila ni Senyorito. Pagkukwento nito, napaisip naman si Eliza. Hindi kaya nakikita lang ni David ang kanyang ex sa akin? Naitanong niya sa sarili. Lumipas ang maghapon na hindi nakikita ni Eliza si David. Hanggang sa sumapit ang gabi ay wala pa rin ang binata. Hindi naman malaman ni Eliza ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit ba nag-aalala siya sa binata at bakit ba hinihintay niya itong makauwi. Hanggang sa dumating si David na lasing na lasing. No choice si Eliza kundi ang alalayan ng binata hanggang sa makapasok ito sa kwarto. Hinubad ni Eliza ang sapatos ng binata at ang t-shirt nito upang punasan ang katawan nito. Habang pinupunasan niya ito, ay hinahaplos nito ang kanyang muka. Nakikita kasi ni David ang muka ng kanyang ex sa dalaga. Maria. Tawag ni David dito na kinabigla ni Eliza. Nakadama ng kirot sa dibdib si Eliza dahil sa pagtawag ni David sa pangalan ng ex niya habang hinahaplos ang muka ng dalaga. Lalong nagulat si Eliza sa sunod na ginawa ni David. Hinalikan kasi siya nito sa kanyang mga labi. First kiss niya iyon at masaya siya na ibinigay niya ito sa lalaking minamahal niya. Kaya naman tinugon niya ang marahas na halik nito. Hanggang sa parehas na nag-init ang kanilang mga katawan at naganap ang hindi dapat maganap. I love you. Saad ni David matapos ang mainit na pagniniig. Nakatulog sila ng magkayakap at maliwanag na nang magising si Eliza. Kaagad siyang bumangon at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha dahil sa pagiging marupok nito. Habang nagbibihis si Eliza ay nagising naman si David. May nangyari sa atin? Hindi makapaniwalang tanong nito. Huwag mo nang isipin pa yon, Senyorito. Saka huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipilitin na pakasalan ako. Ani Eliza habang lumuluha pa rin. Mabilis na bumangon si David at mahigpit na niyakap ang dalaga. No, Eliza, I love you at hindi kita iiwan. Sana matutunan mo naman akong mahalin. Napaluha naman si Eliza dahil sa sinabi ni David. Kahit papaano, ay masaya siya sa sinabi nito. Hindi mo pa rin ba makuha, Senyorito? Sa palagay mo, ibibigay ko ba ang pagkababae ko sa'yo kung hindi kita mahal? Naiiyak pa ring saad ni Eliza. Oh my God, thank you Eliza. Don't worry, ipaglalaban kita. I love you so much. Maluha-luha namang saad ni David. Saka niyakap ng mahigpit si Eliza at hinalikan sa labi. Hanggang sa muling mag-init ang kanilang mga katawan at sa pangalawang pagkakataon ay nagpaubaya si Eliza na muli siyang angkinin ng binata. Lumipas ang mga araw ay naging masaya sila sa piling ng isa't isa. David, paano kapag dumating na mga magulang mo at malaman nilang relasyon natin? Tanong ni Eliza habang nasa gilid sila ng swimming pool. Nakalubog ang kanilang mga paa habang nilalaro ang tubig. Magtiwala ka sa akin, Eliza. Hindi ako papayag na paghiwalayin nila tayo. Tugon naman ni David. Napangiti si Eliza sa sagot nito at tiwalang-tiwala siya sa mga pangako ng binata. Natatakot ako, pero alam kong tutuparin mo ang iyong pangako, David. Nakangiting saad ng dalaga. I love you, at yan ang tatandaan mo palagi. Seryosong saad ni David. I love you too, at pangahawakan ko ang lahat. Sagot naman ng dalaga. Isang umaga ay nagising si Eliza na masama ang pakiramdam at naduduwal, kaya naman mabilis siyang tumakbo sa banyo na nasa kwarto niya. Matapos sumuka, ay nakadama ng takot si Eliza
Naalala niya na magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan, simula nang may mangyari sa kanila ni David. Kaagad siyang bumili ng pregnancy test para siguruhin ang kanyang kutob. Nang makabili, ay kaagad niyang sinubukang gamitin iyon. At naluha siya sa resulta niyon. Positive, at nangangahulugan lamang iyon na buntis nga siya. Hindi niya malaman kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa mga oras na yon. Kaya napaupo na lamang siya sa sahig at hindi niya na mapigilan pang mapaluha. Nang araw ding iyon ay kinausap niya si David. "David, buntis ako." Ani Eliza. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni David at para bang hindi niya iyon nagustuhan. Buntis ka?" Hindi makapaniwalang tanong ni David. "Ano ba, David? Kailangan ko pa bang ulitin? Bakit parang hindi mo nagustuhan ang sinabi ko?" Inis na saad ni Eliza. "No, hindi naman. Nabigla lang ako. Of course, masaya ako." Ani David, na tila ba pilit nang umingiti. Well. Totoo pala mga nasasagap kong balita na nilalandi mo ang anak ko. Ang kapal naman ng pagmumukha mo." Galit na saad ng ina ni David. "Ma, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi pa kayo uuwi ni Papa?" Nabiglang saad ng binata. "Hindi ko sinabi dahil gusto kong malaman kung totoo ba ang mga nasasagap kong balita. At totoo nga pala na inaakyat ng anay ang aking bahay." Galit na saad ng Donya. "Mama, please." Nakikiusap na saad ni David. "Hayaan kita na makuha ng babae na yan at para mahututan ka niya hanggang sa maubos ang kayamanan natin? Ikaw na babae ka, lumayas ka ngayon din sa pamamahay na to." Sigaw na saad ng nobya. "No, ma, hindi siya aalis. Buntis siya at anak ko ang dinadala niya." Pasigaw na tugon ni David. Nabigla ang Donya at tila ba lalong nadagdagan ng galit nito. "What? Talagang nagpabuntis ka pa para malakas ang loob mo na manghutot sa amin? Ang galing mo din naman no? Lumayas ka!" Galit na sigaw ng Donya. "Hindi siya aalis, ma." Pasigaw ding saad ni David. "Sige, hindi siya aalis hanggat sa makapanganak siya. At kapag nanganak na siya, ay iiwan niya ang bata dito at saka siya aalis." Saad ng Donya. Nabigla naman si Eliza sa sinabi ng Donya at hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. "Ma," ani David na pinaglalaban pa rin si Eliza. "Kung hindi ka susunod sa akin, David, ay wala kang makukuha ni isang kusing mula sa akin. Mamili ka, ang mana mo o ang babaeng yan." Nagbabantang saad ng Donya. Ang masakit ay hindi sumagot si David at alam na ni Eliza ang ibig sabihin noon. Ang mana ang pinipili nito at hindi siya. Kaya naman parang ilog na umagos ang kanyang mga luha habang nakatitig kay David. "David!" aniya habang umiiyak. "Babae, huwag ka nang umasa pa. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita palalayasin muna sa ngayon hanggang sa makapanganak ka. Sa oras na makapanganak ka na, ay aalis ka na at iiwan mo sa amin ang iyong anak. Huwag kang mag-alala dahil bibigyan kita ng malaking halaga para manahimik ka." Anang Donya, saka sila iniwanan nito. Naiwan silang dalawa ni David nung umalis ang Donya. Nakatingin siya kay David na nagtatanong ang mga mata. "Sorry." Naiiyak na saad ng binata. Isang malakas na sampal ang naging sagot ni Eliza sa sorry ni David. "Isa kang sinungaling. Nasaan ang mga pangako mo na ipaglalaban mo ko kahit na anong mangyari? Wala palang mas mahalaga sa iyo kundi pera. Wala kang karapatang maging ama. Aalis ako at hindi ako papayag na ilayo niyo sa akin ang aking anak. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako maghahabol ng sustento sa iyo, kagaya ng kinakatakot ng mama mo. Ito ang tandaan mo, kahit kailan ay hindi mo makikilala ang anak mo." Galit na saad ni Eliza. Umalis siya sa mansyon na baon ng sobrang sama ng loob kay David at sumumpa siya nang hindi na dito magpapakita pa kahit kailan. Hindi umuwi si Eliza sa kanila dahil ayaw niya nang dumagdag pa sa problema ng kanyang mga magulang. Kaya naman ilang araw din siyang nagpalaboy-laboy sa kalsada. Isang gabi ay pagod na pagod si Eliza sa paglalakad, sa paghahanap ng matitirhan.
ngunit wala talaga siyang makita na kakasya sa perang hawak niya. Pagod na siya at gutom noon, kaya habang naglalakad ay bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Elisa na nasa isang napakalaking kwarto. Kaagad siyang bumangon, ngunit nahihilo siya, kaya humiga siya ulit. Maya-maya ay may pumasok na isang babae na nakasuot ng uniform ng katulong. "Gising ka na pala, Iha." Nakangiting saad nito. "Sino po kayo? Nasaan ako?" Nagtatakang tanong ni Elisa. "Nandito ka sa bahay ni Senyor Pablo. Nakita kanya kagabi na walang malay sa kalsada. Doktor siya, kaya dinala ka na lamang niya dito at siya na lang ang tumingin sa'yo. Mabuti na lang at dahil lamang daw sa gutom at pagod kaya ka nahimatay." Paliwanag nito. "Ganun po ba? Naku, salamat po. Nasaan po siya?" Tugon ni Elisa. "Nasa baba siya, sandali at tatawagin ko lang." Anang ginang saka ito lumabas ng kwarto. Maya-maya ay may kasama na itong isang matanda, na sa tingin ni Elisa ay nasa 70 plus na ang edad. "Mabuti na lamang at nagising ka na, Iha. Kamusta na ang pakiramdam mo?" Tanong ng matanda kay Elisa. "Medyo nahihilo pa po ko. Salamat po pala sa pagtulong niyo sa akin." Magalang na sagot ni Elisa. "Walang anuman. Ako nga pala si Pablo Montenegro. Ikaw, anong pangalan mo, Iha? At anong ginagawa mo sa kalsada ng 10 oras ng gabi?" Tanong ng matanda. "Ako po si Elisa. Ilang araw na po ako sa kalsada. Wala po kasi ako mahanap na murang mauupahan. Kaya ilang araw na rin po akong nagpapalaboy-laboy." Malungkot na saad ni Elisa. "Ano? Bakit? Saan ka galing?" Tanong ng matanda. Dahil sa magaan agad ang loob ni Elisa sa matanda, ay ikinuwento niya lahat ng pinagdaanan niya sa bahay ng mga Del Fuego. "Naku, kawawa ka naman pala, Elisa. Mabuti na lang at si senyor ang nakatagpo sa'yo." Naaawang saad ng katulong na si Manang Loida. "Elisa, gusto kitang tulungan na makabangon at maghiganti sa mga taong nanghamak sa iyo." Saad ng matanda. "Po, paano?" Nagtatakang tanong ni Elisa. "Magpakasal ka sa akin at ipapamana ko sa iyo lahat ng kayamanan ko at aariin kong akin ang batang nasa sinapupunan mo." Anang matanda. Nagulat si Elisa sa alok ng matanda, kaya hindi siya kaagad nakapagsalita. "Oo nga, Elisa, saka wala na rin namang pamilya si senyor. Tingin ko naman ay karapat-dapat kang tulungan." Saad naman ni Manang Loida. "Pero hindi ko po kayo kilala. Paano kayo agad na nagtiwala sa akin?" Hindi makapaniwalang tanong ni Elisa. "Unang kita ko pa lamang sa'yo. Alam ko na isa kang mabuting tao. Lalo na nang ikwento mo sa akin ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Matagal na akong naghahanap ng isang tao na pamamanahan ko ng aking kayamanan maliban kay Loida." Anang matanda. "Oo nga, Elisa. Pinamana na sa akin ni senyor ang bahay niya sa probinsya at matagal na kaming naghahanap ng taong may mabuting puso na karapat-dapat magmana ng kanyang kayamanan at sa tingin ko ay ikaw na nga iyon." Dagdag naman ni Manang Loida. "Kung ganun, sino po ko para tumanggi? Sige po, pumapayag ako." Sagot ni Elisa. Napangiti ang dalawang matanda sa sagot ni Elisa. Makalipas ang isang buwang paghahanda, ay ikinasal si Elisa kay Don Pablo. Dinaluhan ito ng mga piling malalapit na kaibigan ni Don Pablo at ng pamilya ni Elisa. Masayang masaya sina Elisa at Don Pablo ng mga araw na yun. Ngunit ang kasiyahang yun ay napalitan ng isang kalungkutan at pagluluksa nang bawian ng buhay si Don Pablo ng araw ding iyon. Kaya naman naiwan lahat ng mga negosyo at kayamanan ni Don Pablo sa pangalan ni Elisa bilang isang legal wife. "Ngayon na wala na ang senyor, ikaw na ang mamamahala ng lahat-lahat, Elisa. Huwag mo sana siyang bibiguin sa tiwalang ibinigay niya sa'yo. Pagyamanin mo at ingatan sana ang lahat." Ani Manang Loida, matapos basahin ang last will and testament ng abogado ni Don Pablo. "Makakaasa ka, Manang. Kahit papano napamahal na sa akin si Pablo. Wala siyang kasing buti. Sobra akong nagpapasalamat sa napakalaking tiwala na binigay niya sa akin. Pangako na hindi ko to pababayaan." Umiiyak na saad ni Elisa.
Kahit halos magdadalawang buwan lamang silang nagsama ng matanda, ay nalaman niya ang kabutihan sa puso nito. Kaya kaagad itong napamahal sa kanya. Yun nga lang, iniwan siya kaagad nito. Nang makapanganak si Eliza, ay naging abala siya sa lahat ng negosyo na iniwan sa kanya. Sinabayan niya rin ang pag-aaral at kumuha siya ng kursong naaayon sa pagpapatakbo sa kanyang negosyo. Zenny, pakicheck naman ang annual report. Gusto kong makita kung maayos ang takbo ng kumpanya. Utos ni Eliza sa kanyang secretary. Opo ma'am, sige po. Magalang namang sagot nito. Pinag-aralan ni Eliza ang mga dokumento na binigay sa kanya ni Zenny at nakita niya ang magandang takbo ng kanyang kumpanya. Maganda po ang kita natin ngayon taon ma'am. Tumaas po ng 60% ang sales, kaya nasa maayos pong kalagayan ng kumpanya. Saka marami na rin pong gusto mag-invest sa atin. Ani Zenny. Ganun ba? Mabuti naman pala kung ganun. Sigurado kung masaya si Pablo sa nangyayari sa mga naiwan niya. Masayang saad ni Eliza. Samantala sa kumpanya ng mga Del Fuego, ay problemado si David kung paano niya isasalba ang kanilang kumpanya na unti-unting nalulugi mula nang mamatay ang kanyang ama. Ang kanya namang mama ay na-depress na at wala nang nagawa kundi ang umiyak. Halos lahat ng ating investors ay lumipat na sa Montenegro Empires, David. Wala na rin tayong magagawa para isalba ang kumpanyang ito. Anang isang board member ng kumpanya. Ang magagawa na lamang natin ay ipagbili ang ating shares para may matira man lang sa atin. Dahil kung hindi, ay walang matitira sa atin kahit piso. Saad pa ng isa. No please, bigyan niyo ako ng kahit konting panahon. Gagawan ko to ng paraan. Maibabangon natin ang kumpanya. Please, wag niyo akong iwan. Pakiusap ni David. Pero David, wala na tayong magagawa. Bankrupt na ang kumpanyang ito at hindi na natin ito maisasalba pa. Oo nga David, hindi mo rin kami masisisi. I'm sorry, pero ipo-pull out ko na ang shares ko at ipagbibili ko na ito sa mga Montenegro at magsisimula na lang siguro ko ng isang maliit na negosyo. I'm sorry. Saad naman ang isa pa. Isa-isa nang umalis sa mga kasosyo ni David at hindi niya na napigilan pa ang mga ito. Sir, siguro po tama sila. Wala na po tayong magagawa. Saad ng assistant ni David nang makaalis na ang lahat. Humuhugot ng malalim na hininga si David at naluluha siya dahil sa nangyayari sa kumpanyang pinagpagura ng kanyang mga magulang. Masakit para sa akin ang mawala ang kumpanyang ito. Ito ang nagbigay ng magandang buhay sa amin at ipinangako ko kay Papa na aalagaan ko ito. Pero hindi ko nagawa at ngayon ay nawawala na ito ng tuluyan. Umiiyak na saad ni David. Sir, wala po kayong kasalanan. Siguro ganun lang talaga ang buhay. Minsan nasa ibabaw at minsan naman ay nasa ilalim. Ang magagawa nyo na lang po ay ipagbili na rin po ang share mo para may puhunan ka para magtayo at magsimula ulit ng kahit maliit na negosyo. Saad naman ni Ben, ang kanyang assistant. Hindi ako aalis sa kumpanyang to. Kahit na maging tauhan na lamang ako ng bagong may-ari nito, hindi ko iiwan ang kumpanyang ito. Seryosong saad ni David. Ikaw po ang bahala, sir, at hindi din po kita iiwan. Mananatili akong assistant mo, kahit na anong mangyari. Saad naman ni Ben. Thank you. Malungkot na saad ni David. Makalipas ang ilang araw, ay nakatakda na ang pagdating ng may-ari ng Montenegro Empires na magsasalba sa kumpanya ng mga Del Fuego. Sir, parating na po ang bagong may-ari ng kumpanya, ang asawa ni Don Pablo Montenegro. Ani Ben kay David habang kausap nito ang kanyang ina. Kaya naman agad na lumabas ng opisina si David kasama ang kanyang mama upang salubungin ang bagong may-ari ng kanilang kumpanya. Sinalubong nila ito sa labas at kitang-kita ni David nang bumaba ang mga paa ng babae sa kotse. Inaasahan niya na matanda na ito dahil alam niya matanda na si Pablo Montenegro. Ngunit napalaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang babae. Eliza! Napabulalas na saad ni David nang tuluyan ng makababa ang babae, suot ng mamahaling damit na kulay pula, sapatos na kulay pula rin, na 6 inches ang taas. Napaka-elegante ng postura nito at hindi makapaniwala ang binata
na si Eliza pala ang hinihintay nila. Ako nga, David, si Eliza Montenegro, ang bagong may-ari ng inyong kumpanya. Kumusta? Ani Eliza na puno ng kumpiyansa sa sarili. Paano? Tanong ni David na hindi pa rin makapaniwala. Bakit? Hindi ka ba makapaniwala na ang pinagpalit mo sa pera noon na isang katulong ay mas mayaman na sa'yo ngayon? Buhay nga naman. Akala nyo kasi palaging kayo ang nasa itaas. Kaya kung makapanghamak kayo ng tao, wagas. Nakangiting saad ni Eliza. Huwag kang masyadong mayabang, Eliza. If I know, namingwit ka lang ng matandang mayaman, kaya kayo mama ng ganyan. Hindi ka nagtagumpay na makuha ang anak ko, kaya naghanap ka ng matanda. Ang galing mo rin talagang babae ka. Nangahamak namang saad ng ina ni David. Ngunit isang malakas na sampal ang natanggap nito mula kay Eliza. Yan ay para sa panghahamak mo sa akin noon. Ani Eliza matapos niyang sampalin ang ginang. Ngunit muli ay binigyan niya pa ito ng isa pang sampal. Yan ay para sa anak ko na pinagkaitan mo ng ama. Saad pa nito at muli ay binigyan niya ng isa pang sampal ang ginang. Yan ay para sa panghuhusga mo sa akin ngayon. Galit na saad ni Eliza. Walang hiya kang babae ka. Pasigaw na saad ng ginang na akmang sasampalin din si Eliza. Ngunit nasalo ng dalaga ang kanyang kamay. Simula ngayon ay hindi mo na ako mahahamak. Guard, paalisin ang hampas lupa na yan sa kumpanya ko. Maotoridad na utos ni Eliza sa guard. Agad naman itong kinaladkad ang ginang palabas ng building. Nagbago ka na. Ani David nang makalabas ang kanyang ina. Talaga? Napansin mo? Papiloso pong saad ni Eliza habang tumatawa ng pagak. Nabago ka na ng pera. Saad muli ni David. Look who's talking. Sino kaya ang mukhang pera na pinagpalit kami ng anak niya para sa yaman? Natatawang ani Eliza. Hindi nakasagot si David dahil totoo naman ang sinasabi nito. Nasaan ngayon ang kayamanan na pinili mo, David? Nasaan? Naiiyak na saad ni Eliza. Alam kong mali ako, Eliza, at handa akong pagbayaran ng pagkakamaling yun. Hinahanap kita, kayo ng anak ko, pero hindi ko kayo nakita. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisi nang umalis ka. Saad naman ni David. Talaga? Nagsisi ka? Baka naman ngayon na lang nagsisi dahil mayaman na ako. Saad naman ni Eliza, na tila ba hindi naniniwala si sinasabi ni David. Hindi ko hinihingi na maniwala ka, but God knows, hinanap ko kayo. Please, Eliza, gusto kong makita ang anak ko. Pakiusap ni David. Ano? Nagbibiro ka ba? Simula nang umalis ako sa bahay niyo, ay isunumpa ko na kahit kailan na hindi mo makikilala ang anak ko dahil wala kang kwentang ama. Tugon ni Eliza. Eliza, sorry. Naguluhan lang ako nun. Pero ngayon alam ko na ang dapat kong gawin. Matagal kong ipinagdasal na makita kita ulit. Wala na akong pakialam kung mawala man sa akin ang kumpanyang to. Sa'yo na, kahit ang natitira ko pang share. Ipakilala mo lang sa akin ang anak ko. Please. Pakiusap ng binata. Huli na ang lahat, David. Magsisi ka man, wala na ring silbi. Isa pa, patay na ang ama ng anak ko. At yun ay si Pablo Montenegro. Hindi man siyang tunay na ama ng anak ko. Siya naman ang nagpakaama dito. Kaya please, huwag mo na kaming guguluhin ng anak ko. Eliza. Lumuluhang ani David. Nagbago na nga si Eliza. Naging matigas na ang puso nito na malayong malayo sa inosenteng dalaga na nakilala niya noon. Stop, David. Nandito ako para sa negosyo. Nasaan ang opisina ko? Seryosong saad nito. Saka naglakad at tinalikuran si David. Habang nakasunod naman dito si Zenny. Ma'am, dito pong opisina ng dating CEO na si Sir David. Sa ngayon ay ikaw na po ang gagamit nito. Sabihin niyo lang po kung gusto niyong ipabago ang itsura nito. Saad ni Ben. Nilibot naman ng paningin ni Eliza ang opisina at hindi niya nagustuhan ang pagkakaayos nito. Pakibago ng pagkakaayos nito, hindi ko gusto ang itsura. Ani Eliza, mapapansin ang pagbabago sa pananalita nito. Naroon na ang pagiging boss at mataas na tao na hindi basta-basta mapapabagsak. Okay ma'am,
Ngayon din po ay ipapagawa ko. Sagot naman ni Ben. Tumango na lamang si Eliza, saka nagpatuloy sa pag-iikot sa opisina, hanggang sa mapunta sa mesa ang kanyang paningin. Nakita niya ang maliit na picture frame, at natukso siyang tignan iyon. Nagulat siya nang makita niya ang picture nilang dalawa ni David, nung minsang magpa-picture sila sa mall. May bumagsak na luha sa mga mata niya, ang hindi niya na napigilan. Bigla kasing nag-flashback sa kanya ang lahat ng masasaya nilang sandali ni David. Kung gaano niya nadama ang pagmamahal nito. Nung mga panahon na nangako itong ipaglalaban siya anuman ang mangyari. Sinungaling. Nasambit niya sa kanya itinapon ang picture frame. Ma'am, okay ka lang? Bakit mo tinapon yung picture frame? Tanong ni Zenny nang itapon ni Eliza ang picture frame. Okay lang ako. Nabitawan ko. Sorry. Sagot ni Eliza sa kapalihim na pinunasan ng kanyang luha. Kilala mo pala ang mga Del Fuego, ma'am? Ex mo ba si David Del Fuego, ma'am? Mausisang tanong ni Zenny. Mahabang kwento. Huwag mo nang ungkatin dahil ayoko nang maalala pa ang lahat. Wala namang kwentang nakaraan namin eh. Ani Eliza. Hindi na nagtanong pa si Zenny, bilang pagalang na rin kay Eliza. Sapat na para sa kanya ang mga narinig niya kanina. Sa araw-araw na pagkikita ni David at Eliza, ay lalo lamang bumabalik kay Eliza ang nakaraan. Tuwing makikita niya ang binata, ay bumabalik ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya nang ipagpalit siya nito sa pera. Good morning, Eliza. Bumili ako ng pizza. Dinalhan kita dahil baka hindi ka pa nag-aalmusal. Nakangiting saad ni David. Marunong akong bumili ng pagkain ko, kaya hindi mo na ako kailangang bigyan. Masungit na saad ni Eliza, na hindi man lang pinagkaabalahang tignan si David. Aray daw, sabi ng pizza. Siya na daw ang lumalapit, tinatanggihan mo pa. Saad naman ang binata. Inis na napataas ng tingin si Eliza at tinignan ng masama si David. Hindi ako nakikipagbiruan. Saka ano bang ginagawa mo dito? Oras ng trabaho kung saan-saan ka pumupunta. Hindi ka na boss dito, David. Tauhan ka na lang dito at gawin mo lahat ng mga trabaho na pinag-uutos ko. Mataray na saad ni Eliza. I'm sorry po, ma'am. Nag-alala lang naman po ko eh. Baka kasi hindi ka pa nag-aalmusal. Kawawa naman ang anak ko kapag namatay sa gutom ang mommy niya. Sagot pa ni David, na lalong kinainis ni Eliza. Ano ba? Huwag mo nang idamay ang anak ko sa kalokohan mo. Pwede ba? Bumalik ka na sa trabaho mo at baka sisantihin pa kita. Inis na saad ng dalaga. Oops, hindi mo ako pwedeng sisantihin dahil kahit papaano, may share pa rin ako sa kumpanyang to. Nakangiti namang saad ni David. Huminga ng malalim si Eliza dahil napipiko na talaga siya sa kulit ni David. Okay, hindi kita masasasante, pero kaya kong pagbawalan ka na huwag pumasok sa opisina ko kahit kailan. Pasigaw na saad ni Eliza dahil sa inis niya kay David. Sabi ko nga, aalis na ako. Kainin mo later ang pizza ko Bye. Nakangiti pang saad nito bago tuluyang umalis sa opisina ni Eliza. Napailing na lamang si Eliza nang makalabas si David. Ibabalik sana niya ulit ang paningin sa computer, ngunit napatingin siya sa pizza na dala ng binata. Napatitig siya doon ng matagal at tila ba may sariling isip ang kanyang mga kamay at kumuha siya ng isang piraso ng pizza at kinain. Lihim namang natuwa si David nang makita niyang kinain ni Eliza ang pizza na bigay niya at nakangiti siyang umalis ng tuluyan sa tapat ng opisina nito nang may ngiti sa mga labi. Buo na ang loob niya na susuyuin niya ulit ang dalaga dahil gusto niyang mabuo ang kanyang pamilya. Araw-araw ay dinadalhan ni David si Eliza ng kung ano-ano at masaya siya kapag nakikita niya nang umingiti ang dalaga kapag wala na siya. Tanghali na nang makapasok si Eliza sa opisina, kaya nagmamadali ito dahil marami siyang mga papeles na iniwan na hindi pa natatapos. Nagmamadali siyang sumakay ng elevator at hindi niya napansin na kasabay niya si David. Good morning, boss. Tinanghali ka yata. Ani David. Sa dami ng pwedeng makasabay, ikaw pa talaga, kapag minamalas nga naman. Inis na saad ni Eliza. Kailan mo kaya ako mapapatawad? Seryosong saad ni David. Huwag ka nang umasa.
dahil hindi iyon mangyayari kahit kailan. Pero, napasigaw si Eliza nang biglang tumigil ang elevator. Oh my God! Ngayon pa talaga? Nadidismayang saad ni Eliza. Bakit? Ayaw mo bang makulong sa elevator kasama ako? Natatawang tanong ni David. Mabuti alam mo. Mataray na saad ng dalaga. Ouch, grabe ka naman. Para namang ang pangit-pangit ko. Saad naman ni David. Hoy, excuse me. Mas gugustuhin ko pang makasama ang pinakapangit na nilalang sa mundo kaysa sayo. Mataray na saad ni Eliza. Grabe siya oh. Nasagot na lamang ni David. Tulong! Tulungan niyo kami! May tao dito sa elevator! Tulong! Sigaw ni Eliza habang kinakalampag ang pinto ng elevator. Hey, relax. I'm sure inaayos na nila yan. Saad naman ni David. Kaya pala nalugi na ang kumpanyang to dahil bulok na. Bakit ko pa kasi to binili? Inis na saad ni Eliza. Gusto mo lang siguro akong makasama ulit, kaya binili mo. Nakangiting saad ni David. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Lakas ng loob mo, no? Natatawang saad ni Eliza. O bakit? Sige na. Bakit mo to binili? Gayong alam mo na kami ang may-ari nito. Natatawa namang tanong ng binata. Dahil gusto kong ipakita sa inyo na ang babaeng minaliit at hinamak nyo noon ay siya ng may-ari ng ari-arian na pinagyayabang nyo noon. Mataray na saad ni Eliza. Hindi naman nakaimik si David sa sinabi ni Eliza. O ano, bakit hindi ka nakasagot? Ang yayabang nyo kasi. Porket mayaman kayo, akala nyo kayo na ang Diyos. Akala nyo kayo ang laging mataas. Saad pa ni Eliza nang hindi makasagot si David. Okay, sorry na. Alam ko naman na nagkamali kami. Pero hindi ba pwedeng magsisi? Hindi ba pwedeng magbago? Seryoso namang saad ni David. Sa sinabi niyang iyon, ay si Eliza naman ang hindi nakasagot hanggang sa bumukas na ang elevator. Naghiwalay sila na walang imikan hanggang sa makapasok sila sa kani-kanilang mga opisina. Habang nasa kantinang opisina si Eliza at Sunny at kumakain ng lunch, biglang may tumawag sa cellphone ni Eliza. Unknown number iyon, kaya nagtaka si Eliza kung sino ang tumatawag sa kanya. Gayunpaman ay sinagot niya pa rin iyon. Hello? Aniya nang sagutin ang tawag. Miss Montenegro, nasa amin lang naman ang minamahal mong anak. At kung gusto mo siyang makitang buhay, magkita tayo mamayang gabi sa address na sasabihin ko sa'yo. Saad ng nasa kabilang linya. Ano? Sino ka? Walang hiya ka. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sigaw na saad ni Eliza na natataranta na dahil sa sinabi ng kidnapper. Napatayo naman si David na nasa kabilang table lang pala. Eliza, ano yun? Nag-aalalang tanong nito. David, ang anak ko. Kinidnap daw nila ang anak ko. Umiiyak na saad ni Eliza. Ano? Anong sinabi? Tanong pa ni David. Magkita daw kami sa isang bakanting lote sa may Santa Cruz at magdala daw ako ng 10 milyong piso kapalit ng anak ko. Natatakot ako, David. Baka anong gawin nila sa anak ko? Umiiyak na saad ni Eliza habang yakap ni David. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan nila ang anak natin. Ako ang bahala. Saad naman ni David. Makikita naman ang pagtataka sa mga taong nasa kantin. Naguguluhan sila sa mga sinasabi ni na Eliza at David tungkol sa kanilang anak. Hindi kasi nila alam ang nakaraan ng dalawa. Pumunta si Eliza sa lugar na sinabi ng mga kidnappers. Dala ang pera na hinihingi ng mga ito, habang si David naman ay nakatago sa hindi kalayuan at nakahanda sa anumang mangyayari. Miss Montenegro, magaling, haha. Saad ng isang lalaking nakangisi na nasa hindi kalayuan ni Eliza. Nasaan ang anak ko? Ibigay niyo muna ang anak ko. Sigaw ni Eliza. Wise ka din eh. Anang isang lalaki at saka sumenya sa mga kasama nito. Bigla na lamang pinalibutan ng mga ito si Eliza at tinalian sa kamay. Nasa 5 lalaki ang pumapalibot sa dalaga. Sandali, ano to? Nag-aalalang saad ni Eliza. Nagsimula na siyang makadama ng takot dahil sa mga nangyayari. Maganda ka pala, Miss Montenegro.
pagbigyan mo muna ako bago ko ibigay sa iyo ang anak mo. Anito. Saka sinimulang halikan si Elisa. Ngunit pilit na pumapalag ang dalaga. Walang hiya ka! Sigaw nito. Ngunit patuloy ito sa ginagawa. Hindi na nakatiis pa si David sa nakikita. Kaya lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan at nakipagsuntukan siya sa mga kidnappers. Nagkagulo sila, ngunit halos wala silang laban kay David dahil sa magaling sa karate ang binata. Kaya lahat sila ay napatumba nito. Elisa, bilis! Ani David nang mapatumba niya ang lahat ng kalaban. Hinanap nila ang kanilang anak at nakita nila ito sa isang kwarto na nakasakay sa stroller nito. Diyos ko, anak, mabuti na lamang at hindi ka nasaktan. Umiiyak na sad ni Elisa, saka mabilis na kinarga ang bata. Napaiyak naman si David nang makita ang kanyang anak. Anak ko! Lumuluhang saad ni David habang tinitignan ng bata. Akala niyo makakaligtas na kayo? Saad ng kidnapper, sabay putok ng baril. Kitang-kita ni David na matatamaan ng kanyang mag-ina, kaya hindi siya nagdalawang isip na saluhin ang bala na tatama sa mga ito. David! Sigaw ni Elisa nang bumagsak na duguan ng binata. Sakto namang dumating ang mga pulis at nahuli ang mga suspects. Sapul si David sa dibdib ng bala na dapat ay sa anak niya tatama. Kaya naman kaagad siyang nawala ng malay dahil na rin sa dami ng dugo na nawala sa kanya. David, huwag mo kaming iwanan ng anak mo. Mahal na mahal kita, David. Umiiyak na saad ni Elisa habang yakap ang binata. Kaagad na isinugod sa ospital si David at sinusubukan ng mga doktor na iligtas ito mula sa tiyak na kamatayan. Iyak ng iyak si Elisa habang nakasilip siya sa maliit na bintana ng operating room. Kailangan kasing tanggalin ang bala na pumasok sa dibdib ni David. Hindi na malaman ni Elisa ang kanyang gagawin dahil sa sobrang takot na baka mawala ulit sa kanyang binata. Maya-maya ay lumabas ang doktor na nag-asikaso kay David, kaya mabilis niya itong nilapitan. Dok, kamusta si David? Puno ng pag-aalalang tanong ni Elisa. For now, hindi pa natin masisiguro dahil hindi pa rin siya nagigising. Natanggal ko na ang bala sa kanyang dibdib at swerte niyang hindi tinamaan ang kanyang puso. Paliwanag naman ng doktor. Kailan po kaya siya magigising, Dok? Lumuluhang tanong ni Elisa. Hindi ko masasabi. Nasa shock pa kasi ang kanyang katawan. Maaaring mamaya, bukas o baka matagalan. Iyon ay depende sa pasyente kung lumalaban pa siya o hindi na. Sa ngayon ay oobserbahan natin siya at kung magising siya ng mas maaga ay mas mabuti. Ibig sabihin, lumaban siya. Saad ng doktor. Hindi maiwasan ni Elisa ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ng doktor. Ibig sabihin ba nito, Dok, maaaring hindi na siya magising? Umiiyak na tanong ni Elisa. Maaari, kung siya mismo ay ayaw niya ng lumaban. Kaya ang may papayo ko lang sa'yo ay kausapin mo siya. Kasi kahit tulog siya ay gumagana ang pandinig niya. Maiwan na kita. Saad ng doktor, sa kanya iniwan si Elisa na makikita ang takot sa mga mata. Nang makaalis ang doktor, ay dahan-dahang pumasok si Elisa sa kwarto ni David. Awang-awa siya sa itsura nito. Puno kasi ng mga aparato ang katawan ng binata na hindi malaman ni Elisa kung para saan ba ang mga iyon. Agad niyang hinawakan ng kamay ni David at marahang dinala sa kanyang pisngi at masuyo niya itong hinalikan. David, lumaban ka. Lumaban ka para sa anak natin. Sorry na kung naging matigas ako. Sorry kung ipinagkait ko sa iyo ang anak natin. Hindi ko naman ginusto ang lahat. Sorry kung hindi kita binigyan ng pagkakataong bumawi. Sorry kung hindi ko pinakinggan ang mga sorry mo. Mahal na mahal kita, David. Please, lumaban ka. Promise, ipapakilala na kita sa anak natin. Mabubuo na ang pamilya natin. Lumaban ka lang, huwag kang susuko. Hinihintay ka ng ating anak. Umiiyak na pakiusap ni Elisa kay David. Nakatulog si Elisa na hawak ang kamay ni David at nagising siya dahil sa paggalaw ng daliri ng binata. Kaya naman kaagad siyang napaangat ng muka at tinignan ng muka nito.
David? Tanong ni Eliza. Dahan-dahan namang nagmulat ng mga mata si David at tila ba dama nito ang sakit na naranasan. Eliza. Nito na tila nahihirapang magsalita. David? Oh my God! Doc! Sigaw ni Eliza na natataranta dahil sa pagmulat ng mga mata ni David. Kaagad namang pumasok ang doktor at sinuri si David. Okay na siya. Ligtas na sa panganib. Himalang nagising siya kaagad. Ang inaasahan ko'y mga ilang araw pa. Pero good job, David. Lumaban ka. Nakangiting saad ng doktor. Thank you, Doc. Masayang sabi ni Eliza. Thanks God. Pinakinggan niya ang dasal ko. Naluluhang saad nito. Thank you sa dasal. Pinilit kong lumaban dahil gusto ko pang ipaglaban ng mag-ina ko. Gusto ko pa kayong makasama ng anak natin. Gusto ko pang marinig na pinapatawad mo na ako, Eliza. Malungkot na saad ni David. Pinapatawad na kita. Salamat dahil itinaya mo ang buhay mo para iligtas ang anak natin. Salamat. Lumuluhang saad ni Eliza. Salamat. Ginawa ko yun dahil obligasyon ko yun bilang isang ama. Hindi ko na nga siya naipaglaban noon eh. Kaya ko yun ginawa para patunayan sa'yo kung gaano ko kayo kamahal. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapahamak at masaktan kayo. Sagot naman ni David. Nagkamali ako, David. Sana mapatawad mo rin ako. Saad ni Eliza. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay muli tayong magkakasama. Hindi na ako mangangako pero gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo ng ating anak. Seryosong saad ni David. Tama, magsimula tayong muli at kalimutan na natin ang mapait na nakaraan. Nakangiti namang sagot ni Eliza. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na sa ospital si David at tuluyan nang gumaling. Kinausap niya na rin ang kanyang ina tungkol sa kanila ni Eliza at hindi na rin ito kumontra pa at nagsisi na rin ito sa kanyang nagawa. Makalipas pa ang ilang araw ay pumasok na ulit si David sa opisina. Eliza, pwede bang dumalaw sa bahay mo? Gusto ko lang makasama ang anak natin. Pakiusap ni David habang kumakain sila sa isang restaurant. Oo naman, sige mamaya, diretso tayo sa bahay. Nakangiting sagot ni Eliza. Thank you so much, babe. Nakangiting saad ni David. May pabibib ka na ngayon, ha? Natatawang saad ni Eliza. Yun ang gusto kong tawagan natin eh. Ang pangit kasi ng pangalan mo. Natatawang saad ni David, saka sumubo ng pagkain. Wow ha, nang okray ka pa talaga ng pangalan. Kung hindi kaya kita payagang bisitahin ng anak ko. Kunwaring naiinis na saad naman ni Eliza. Hindi, ang ganda-ganda nga ng pangalan mo sabi ko eh. Eliza, tunog Diyosa nga eh. Kung gaano kaganda ang may-ari ng pangalan, ay ganoon din kaganda ang pangalan niya. Tila na nga asar pang saad ni David. Ayun, aayusin mo kasi. Natatawang saad naman ni Eliza. Nauwi sa tawanan ng dalawa ang walang kwenta nilang usapan. Matapos nga nilang kumain, ay dumiretso sila sa bahay ni Eliza. Hello baby Asha! Bati ni Eliza sa magdadalawang taong gulang niyang anak. Look who's here baby! Masayang saad ni Eliza at pinakarga niya si Asha kay David. Halos maiyak si David sa unang karga niya sa anak. Anak ko! Naiiyak na saad nito, saka niyakap ng mahigpit ang bata na tila ba nagustuhan naman nito. Papa! Anang bata na kinabigla nila pareho. Oh my God! Kilala ka niya, babe. Alam niya na ikaw ang ama niya. Hindi makapaniwalang saad ni Eliza. Baby, yes, I am your papa. Lumuluhang saad ni David at hinalikanan kung ilang ulit ang bata. Kakaibang saya ang kanyang nararamdaman ngayong nayakap niya na ang kanyang anak. Lalo na nang tawagan siya nitong papa. Walang kasing saya naman si Eliza na makita ang kanyang mag-ama. Para bang naalis noon ang lahat ng sakit at pait ng kanilang nakaraan. Masayang nakipaglaro si Asha kay David buong maghapon at hindi maitatanggi ang kaligayahang naramdaman nilang lahat. Inabot ng gabi si David sa bahay ni Eliza hanggang sa makatulog si Asha habang karga ni David. Sinusubukan niya itong ibaba,
Ngunit umiiyak si Asha na tila ba nararamdaman nitong iiwan siya ng kanyang papa. Dito ka na matulog. May mga extra clothes naman yan na pwede mong suotin. Saad naman ni Elisa, nang tila ayaw ng kanilang anak na umalis si David. Mabuti pa nga siguro. Naiiling na lamang na saad ni David. Kinarga muna ni Eliza si Asha, kahit umiyak ito nang kunin niya ito kay David. Kaya naman, nagmamadali si David sa pag-shower dahil naririnig niya ang pag-iyak ng kanilang anak. Halika na baby, come to papa. Ani David nang makatapos siyang maligo. Mukhang magiging papa's girl yata si Asha ha? Nakangiting saad ni Elisa. Okay lang yun babe, ipaparamdam ko rin naman sa kanya ang pagmamahal na pinagkait ko sa kanya simula nang ipagbuntis mo siya hanggang ngayon. Babawi ako. Nakangiting saad ni David habang isinasayaw ang anak. Humiga sila sa iisang kama dahil ayaw mapahiwalay ni Asha kay David. Pwede ko bang malaman kung paano ka naging asawa ni Pablo Montenegro? Tanong ni David nang makahiga na sila sa kama. Ikinuwento naman lahat ni Elisa ang nangyari. Simula nang umalis siya sa mansyon hanggang sa ikasal siya kay Pablo. Kaya pala hindi kita mahanap. Alam mo bang kung saan-saan ako napunta sa paghahanap sa'yo? Nakarating pa ako sa Bicol upang alamin kung naroon ka. Pero sabi ng pamilya mo hindi ka raw umuwi doon. Kwento naman ni David. Talaga? Kaya pala sabi ng kapatid ko may naghahanap daw sa akin. Ikaw pala yun? Natatawang saad ni Elisa. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Kahit na malaking problema ang pinagdaraanan ko, ay gumagawa pa rin ako ng paraan para mahanap ka. Pero nabigo ako. Malungkot na saad ni David. Mabuting tao si Pablo. Lahat ng tulong ay ginawa niya sa akin ng walang anumang kapalit. Pinakasalan niya ako para daw maging legal ang pagmana ko sa kayamanan niya. Tinanggihan ko yun, pero hindi siya pumayag. Kaya ayon, kinasal kami. Pero sa araw din pala ng kasal namin ay mawawala siya. Ikaw, bakit nalugi ang kumpanya niyo? Malungkot na saad ni Elisa. Nang mamatay si Papa, napabayaan ni Mama ang kumpanya. Masyado siyang nasaktan sa biglang pagkawala ni Papa. Nalaman ko na lang na luging-lugi na ang kumpanya at yun ay isa-isa nang umalis sa mga kasosyo namin at ipinagbili ang kanilang shares. Hindi ko alam na ikaw pala ang bumili ng lahat ng shares nila. Sagot naman ni David. Sorry ha, nang may makiusap sa akin noon na kung pwede ko raw bilhin ang shares nila sa kumpanya nyo, ay pumayag ka agad ako. Kasi naisip ko na yun ang pagkakataon ko para makaganti sa inyo. Yun talaga ang plano ko. Pag-amin naman ni Elisa. Nagtagumpay ka naman hindi ba? Nakuha mo nga ang kumpanya. Pati ako. Nakangiting saad naman ni David. Naku, wala na. May nanalo na. Mabuti pa matulog na tayo bago pa mapunta sa kung saan ang usapan na to. Natatawang saad naman ni Elisa. Ngunit nang masiguro ni David na tulog na nga si Asha, ay dahan-dahan siyang lumipat sa tabi ni Elisa. Hoy, anong ginagawa mo rito? Natatawang tanong ni Elisa nang humiga si David sa tabi niya. Huwag kang maingay, tulog na si Asha. Sagot naman ni David na halos pabulong. So, ano naman kung tulog na si Asha? Tanong naman ni Elisa. Ibig sabihin, it's time for us. Pilyong saad ni David. Anong it's time for us? Tumigil ka dyan, David Del Fuego, kung ano man yung iniisip mo. Natatawang saad ni Elisa. Ngunit hindi na siya nakaimik nang halikan na siya ni David sa mga labi. Isang halik na tila ba uhaw na uhaw sa bawat isang kanilang pinagsaluhan. Hanggang sa ang halik na iyon ay naging mapusok at hindi na nga nila napaglabanan pa ang init na dulot noon sa kanilang katawan. Hanggang sa pinagsaluhan nila ang init ng kanilang pag-ibig. Pagkatapos nun, ay magkayakap silang natulog, habang may ngiti sa kanilang mga labi. Sa araw-araw ay palaging pumupunta si David sa bahay ni Elisa, at palagi na ring natutulog doon ang binata, lalo na kapag umiiyak ang kanilang anak sa tuwing aalis ito. Isang umaga ay pumunta si David sa opisina ni Elisa, habang kagat ang isang bulaklak. Anong drama na naman ba yan, Mr. David Del Fuego? Tumatawang saad ni Elisa, nang pumasok si David na kagat ang bulaklak habang nagpapakyut ang binata. Pwede bang manligaw ulit?
Nagpapakyut na saad ni David. Sus, corny. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Tumatawang sagot ni Eliza. Kung ayaw mo, Eddie, pakakasalan na lang kita. Will you marry me, Eliza? Wika ni David, sabay labas ng singsing mula sa kanyang pantalon. Napatakip ng bibig si Eliza dahil sa pagkabigla. Seryoso? Naitanong ni Eliza na hindi pa rin makapaniwala. Eliza, hindi ito prank, okay? Please answer me. Will you marry me? Pag-ulit ni David sa kanyang tanong nang hindi sumagot si Eliza. Of course, I will marry you. Lumuluhan ang sagot ni Eliza. Kaya naman, kaagad na sinuot ni David ang singsing sa daliri ni Eliza. Thank you. I love you so much. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Maluhaluhang saad ni David. I love you too, David. Sobrang saya ko na mabubuo na ang pamilya natin. Lumuluha namang saad ni Eliza. Marahang hinalika ni David ang mga labi ni Eliza at tinugon naman iyon ng dalaga at tumagal iyon ng halos 2 minuto. Nagpapalakpakan naman ang mga tauhan ng kumpanya na lahat ay kinikilig para sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang buwang paghahanda ay ikinasal na sina David at Eliza na dinaluhan ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Hudyat na sila ay mag-asawa na. Marahang hinalika ni David si Eliza at nagpalakpakan ng lahat ng tao sa simbahan na lahat ay masaya para sa dalawang bagong kasal. I promise to love you forever. Ani David matapos halikan si Eliza. I will love you forever with all my heart. Sagot naman ni Eliza. Nang mawala ka, ay saka ko napatunayan na kailanman ay hindi mahihigitan ng pera ang tunay na kaligayahan at pag-ibig. Kaya ngayon, mawala man ang lahat sa akin, ang mahalagay kasama kita at ang ating anak. Kayo ang palagi kong pipiliin sa araw-araw at sa lahat ng oras dahil kayo ang kayamanan ko na walang kasing halaga. Nakangiting saad ni David. Mula noon sila ay nagsama ng masaya hanggang sa dulo ng walang hanggan.